Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. The 8th regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy Pilat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, City Vice Mayor, Honorable Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request Councilor Aris Macala to lead us in the invocation and singing of the national anthem. Itaas po natin ang ating presensya sa Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, salamat po sa lahat ng mga biyaya at grasya na kaloob niyo po sa amin. At sana naman po lagi niyo kaming gabayan at patnubayan. At lagi po sana kami makatulong sa aming kapwa sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay. Ang lahat po ito'y dinadalangin at tinataas namin sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos po, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at magiting po nating awitin ang ating pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging Hersang sinangalan, hanap ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikip, sa nagatak pundok sa simoy at sa langit kong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang isak ng watawat mo'y tagumpay na nagkilingin, ang inuwi na karaw niya kailan pa may matibigin. Lupa ng araw na buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod, sa lahat po ng ating mga bisita, sa lahat po ng ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa na nakasubaybay sa ating live. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dahil wala po ang ating majority floor, may we request Councilor Gali Angeles. Thank you, Mr. Chair. Good morning for privilege speech. May I proceed? Thank you. Ang isa pong privilege speech ay mula po sa Greenville, Sabang. Ito po isang subdivision doon. Magandang umaga. Mula po noong 2021, sa damakmak na natanggap naming reklamo ukol sa isang developer dito sa ating lungsod, ang Santo Niño de Cebu Resources and Development Corporation. Nito lamang po nakaraang linggo, may natanggap na naman po tayong reklamo mula sa isang residente ng Lipa ukol sa hindi pag-turnover ng kanyang nabiling property sa Greenville Subdivision na matatagpuan sa Barangay Sabang. Ayon kay Mr. Joshua Roy Pagkaliwanggan, nakapagbayad na po siya ng full payment sa nasabing property noong pang November 20, 2021. Pero hanggang sa ngayon, 2026 na ay hindi pa ito na turnover dahil sa balancing 10,000 pesos di umano. Ngunit may pruweba naman si Mr. Pagkaliwanggan na wala ng balance at bayad na ng buo na sabing property. With all the multiple complaints against this developer, papatawag na naman po natin sila para sa isang committee hearing ukol sa panibagong issue na ito. May this be a stern warning to all developers in our city na wag po ninyong ninlangin ang aming mga kababayan. Mr. Chair, I respectfully move that it be referred to the appropriate committee.
Refer to the Committee on Real Estate. Thank you, Mr. Chair. Privilege speech. Comment from Councilor Makala. Thank you, Mr. Presiding Officer. Hindi na bago ito sa atin kasi every time, almost twice a week or a weekly, merong halos laging reklamo sa mga developer natin dito at lagi nga nabagsak kay Attorney Gali. Attorney, tanong ko lang ho, pag ho ba nagko-committee hearing, na-attend ho ba yung mga developer? Nag-attend naman po. As a matter of fact, nung last hearing ko, ganito na po, maraming complaint. Pero awa naman ng po ng Diyos sa pakipamamagitan natin, pakipamamagitan sa kanila, nasa-settle naman ho, kamukha nung nakaraan na yung refund na matagal nang hinihingi. Oo. Ngayon ay dahil dumating dito at siguro pagrespeto na sa committee natin, kanila namang pinagbibigyan na i-refund yung hinihingi at doon na natatapos ang kanilang mga complaint. So ang kagandahan lang po pagka ganitong pinapatawag natin, tayo po ay nakakahingi din ng konting pabor sa ating mga developer na pagbigyan yung ating mga kababayan na humihingi ng tulong tungkol sa kanilang mga problema. Konti lang po talaga ang tumutuloy at konti lang rin po ang hindi nasosolve. Pero halos lahat naman po from homeowners at basta dumating po ang developer na resolusyon na natin. Yung pong yung 6 na committee hearing namin last time na patungkol sa mga real estate, lahat po yun na solve at hindi na po tumuloy sa mas malalim na investigation. Okay, thank you. Nice to hear that kasi wala ho kaming feedback kung ano yung nangyari. Kaya sabi ko, every time nila ganito, thank you, Attorney, na yung mga pala reklamo naman pala ho ay Nare-resolve naman, no? nare-resolve. Halos lahat. That's all, Mr. President. Pero for clarification lang, no, para sa lahat din at para aware tayong lahat, ang pamahalaan, lalo na sanggunian, talagang labas tayo sa ganitong klase na private yan. because ito ay isang pribadong transaksyon. Para ka lang din bumili ng sasakyan, ito ay bumili ka ng bahay. Pero dahil gusto natin makatulong, tayo ay namamagitan. Kaya nung binuo natin itong Committee on Real Estate, ito ay kahit papano nakakatulong sa mga kababayan. Dito, kawawa naman. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Attorney Gali. And another privileged speech, Mr. Chair. May I respectfully ask the Sangguniang Secretary to read a letter coming from the City Mayor addressed to this honorable body. This is pertaining to a property located in Maraway. May I respectfully ask the Sangguniang Secretary to read on behalf of this representation. Okay, may we request the Secretary to read the said document? Ngayon na. Pwede rin. I-read Sige, ka na okay ngayon. lang. To the Sangguniang members, through Vice Mayor Michael Gerard T. Morada, this is to respectfully endorse to this August body matters concerning the property located in Barangay Maraway, Lipa City, where several offices of national government agencies are situated, including DepEd, DENR, BIR, LTO, and NBI. Questions have arisen on the current status and validity of the existing use of arrangements involving DepEd and DENR, particularly whether these arrangements remain updated and properly documented in accordance with applicable laws and policies. It has likewise been observed that the area lacks a clearly established and documented right-of-way accessible to the public. Reports indicate that individuals who transact with said government offices must pay fees each time they enter or pass through the area, even for brief access such as drop-offs. Employees of the national government agencies who regularly travel to and from their offices likewise experience difficulty due to the current access policy. In light of the volume of daily public transactions in these agencies, the situation directly affects accessibility and the efficient delivery of essential government services. In view of these circumstances, and in light of the continuing impact on public access to government services, this matter is respectfully raised as one involving public interest urgency and requires prompt legislative attention and immediate committee action. Accordingly, may we respectfully request this honorable body to conduct an immediate
committee hearing to look into the following. Number 1, the status, validity, and documentation of the USUFRAC agreement involving DNR and DepEd. Number 2, the existence and legality of the designated right-of-way serving the national government agencies in Barangay Maraway, Lipa City, and the effect of current access policies, including entry and transit fees on employees, brief passenger drop-offs, and public access to government services, with a review limited to impediments to transit and not to the collection of fees from those who actually park their vehicles. The requested committee hearing will assist the city government to ensure proper documentation, coordinated planning, and unimpeded public access to government services. The honorable body may likewise invite representatives from the Commission on Audit, together with concerned national government agencies and other relevant stakeholders, to provide guidance and clarification on matters within their respective mandates. Thank you very much for your usual support. In service, City Mayor Eric B. Africa. Thank you, Mr. Chair. I respectfully move that this matter be referred to the appropriate committee. The matter is referred to the Committee on Laws. Privileged speech by Honorable Lopez Jr. Maraming salamat, Assistant Majority Floor Leader, Attorney Gali Angeles. Sa atin yung Mr. Presiding Officer, sa akin yung mga kasama, sa mga bisita ho, sa nanonood ho, sa sa Facebook. Magandang umaga ho. Ang gusto kong buksan ngayon nung umagang ito ay noong Sabado ay dinala ho sa akin ng arehong sulat na hawak ko ng Likmabea at saka ho mga petition ho ng section sa buong palengke ho na kanilang nakaliho sa kanilang petition na mula ho nung tayo daw ho yung nung night market ay naepektuhan na ho yung pamilyang bayan. Kaya akin hong hinihiling sa kapulungan ito na may refer ho sa tamang komitiba ho itong petition ho ng Likmabea at petition ho ng bawat section ho ng palengke. Salamat ho, Mr. Chairman. Oo nga. Alam ko, please please correct me if I'm wrong. Parang nung huling dumating dito yung Likmabea, parang na-refer na ito sa committee. No? Ay, Pwede ba malaman kung anong committee ito na-refer ang huli? Saan natin ito na-refer? Local Economic Enterprise? Mr. Chairman, pinaabot ko lang ho itong kopya ho ng petition ho nila. Wala pa ho ata silang nagbibigay ho petition ho nung pumunta ho sila. Ito po, formal na petition ho ng Likmabea at saka bawat section ho ng ito ay yung nabuksan ni Councilor Lidio ay idadagdag natin dun sa na-refer na committee noon para meron tayong formal na petition letter. Salamat ho. Salamat, Mr. Councilor Presiding Lidio. Officer. Si Councilor Venice. Mr. Chair, kaya po siguro nagpadala po sila ng letter kay Honorable Lidio Lopez dahil nakausap ko po sila few days ago at naghihintay po siguro sila ng schedule for committee hearing po or public hearing regarding po sa na-brought up po nilang matter regarding the night market vendors po and yung atin pong mga public market vendors. So, baka po naghihintay po sila ng date ng public hearing or committee hearing. Kaya po sila nagpadala ulit ng sulat. Yun lamang po, Mr. Chair. Sige. Councilor Mike. Morning, Mr. Chair,
sa lahat ng mga bisita, at sa lahat ng aking mga kasamahan dito sa Sangguniang Palusod. Mr. Chair, ang aking pong privilege speech ay may kinalaman po sa ating mga TMD. Ano po? Ako po nung isang araw ay agaw dilim, ako po ay binagtas ko po yung bypass natin na kung saan dyan sa may crossing ay merong TMD na kahit gabi na ay natutuwa naman tayo at nag-a-assist pa ng ating trapiko. Kanya lamang, Mr. Chair, napansin ko po ay muntik ng masabitan yung ating TMD ng isang sasakyan sapagkat isa'y bukod doon sa madilim ay yung suot ho ay medyo ang kulay natin ay maroon, madilim-dilim din. Ano po? Kaya Mr. Chair, aking naisip na sabi ko nga, dapat yung ating mga, lalo na yung mga traffic enforcers o men in uniform o yung mga nagtatraffic, ay dapat po ipinagkakalooban natin ng tamang kasuotan, tamang kagamitan, yung mga reflectorize na kung saan ay makakatulong sa kanila, sa kaligtasan nila, at gayon din sa ating mga nagtatravel, may mga sasakyan, ay mas makikita nila. And even siguro, even yung mga gloves, na kung saan reflectorized din, na kung saan, kung anong signal na gagawin nila, ay mas madaling makikita ng ating mga motorista, Mr. Chair. Ano po? At alam niyo po, bukod sa riyan, dapat po talaga na ating bigyan ng maayos na kasuotan itong ating mga TMD. Dahil sa tingin ko, Mr. Chair, itong ating minamahal na lungsod ay kita naman natin talagang napaka-progresibo, isa sa inahangaang syudad dito sa ating lalawigan ng Batangas. Kung kaya naman marami ay tumitingala rin at tumahanga sa lungsod ng Lipa. At itong mga ating traffic enforcers ay isa sa mga mukha ng Lipa. Yan ang una nating makikita pag dumating ka sa Lipa. Napakaganda na presentable ang ating mga traffic enforcers na haharap sa ating mga motorista. Lalo na, hindi lang sa ating mga taga-Lipa, kahit yung mga taga-ibang bayan na napapadaan dito, pag nakita ay mamamangha na kung maayos ang ating pananamit or ang mga uniforms at ang kagamitan ay maayos at kumpleto. Kaya Mr. Chair, sa tulong siguro, baka mapapaglaanan natin ng pondo sa ating napakagaling na chairman ng appropriation, ay baka matulungan natin ang ating mga traffic enforcers, Mr. Chair. May comment lang, may dagdag ko rin. Kanina umuulan, so siguro may Iyan kapote pa. na rin. Yung pa, Mr. Chair. So yung proper kamote. equipment para Yes, sa Mr. Chair. traffic weather. So maulan man yan, mainit, gabi, may araw. Yan. So Yes, refer Mr. to the Committee on Appropriations. Sana matulungan na maipaglaban ang kanilang pondo para sa equipment. And isa pa, Mr. Chair, Mr. Chair, isa ho sa ating kawani ng ating kasamahan dito sa ating lokal na pamahalaan ay nakatanggap ng award po galing sa Philippine Veterinary Medical Association. Ano po? Na kung saan ito po ay ginanap sa Iloilo at ang hinira nga na most outstanding veterinarian in government service ay ang ating hepe ng ating opisina ng veterinary na si Dr. Samuel P. Comia. Ano po? Kung kaya naman nais po nating bigyan din ng parangal o i-commend at i-recognize ang isang
achievement po ng ating isang department head na nagmula sa ating local government unit ng lungsod ng Lipa na si Dr. Samuel Comia. So Mr. Chair, please refer this matter to the proper committee. To the Committee on External Affairs. And Mr. Chair, pwede with the indulgence ng chairman, pwedeng ituloy ko na. Please proceed. With the permission and with the indulgence of my colleague, please consider the matter as urgent, Mr. Chair. There's a motion to consider urgent the said matter, duly seconded. Matter is now considered as urgent. So, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution commending, congratulating, and acknowledging the achievement of our very own Dr. Samuel P. Comia for being the most outstanding veterinarian in government service given by or awarded by the Philippine Veterinary Medical Association for calendar year 2025 for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Councilor Silva, Macala, Angeles, Lopez, Manalo, seconded by Councilor Toledo and Bautista. Without any objections, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Councilor Silva. Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, ayun ang pagbibigay natin ng recognition kay Dr. Sam. Ito ay magiging magandang ehemplo sa atin ng mga kawani ng pamahalaan na talagang maging dedikado sa kanilang mga pagsiservisyo sa atin ng mga kababayan at meron hong mga gantuhong mga award or karangalan. Kaya ho, siguro, dito sa atin, ito ay maging inspirasyon din ho ng bawat isa sa ating naglilingkod sa ating bayan. Mr. Chair, ang akin hong gustong iparating sa sanggunian, kanina ho ay nagkaroon ho ng informasyon ho tayo na ang personnel office po ay nagtanong po sa atin, how can we justify the additional two terminus in our office, Mr. Chair. So, Mr. Chair, siguro dapat ho nating magkaroon nga tayo para hindi ho tayo magkaroon ng COA findings. Tama lang, Mr. Chair, na siguro ang isa ho sa dahilan kung bakit tayo ay nagdadagdag ng co-term sa atin ng mga opisina dahil sa laki ho ng lungsod na Lipa. Sa ngayon ho, umaabot na ho ang ating mga kababayan, tayo sa lungsod na Lipa, na mahigit kumulang po sa 500,000 at ang Lipa ay may mga 5 malalaking distrito, Mr. Chair. Yun ang ating co-term na mga kasama ay kulang po kung tutuusin dahil sa kung i-assign ho natin bawat distrito ng bawat isang co-term, kulang po ng 2. Kaya naisip po ng sanggunian na magdagdag tayo ng 2 co-term position sa ating mga opisina. Upang sa ganun ho, matugunan natin ng mas madali, matugunan natin ng mas maayos ang ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa na kung tayo ho ay wala at tayo na sa ibang lugar, halimbawa tayo na sa ibang barangay, ay may mga tutugon naman sa na ating mga tao sa pangangailangan ng ibang mga barangay at ng ibang mga distrito. Kaya Mr. Chair, sa aking tingin, it's fair and just to add a two coterminous employee in our office, Mr. Chair. Siguro ho, yun ho ay dapat siguro ma-record ho natin. Kasi ganun, it's a sort of justification why do we hire another 2 personnel as in a coterminous position, Mr. Chair. Okay, refer to the Committee on Appropriations. Pwede no, para makapag-approve tayo. At isa pa, Mr. Chair, alam nyo, nakakatuwa po ang lungsod na Lipa. Madami na po ang mga kabataan na nagpupumilit na makatapos ng kanilang mga kurso. At ito ay maganda po itong pangitain ng para po sa lungsod na Lipa na ang ating mga kabataan
ay patuloy sa kanilang mga pangarap. At base rin ho sa mga statistics, marami ho mga kabataan na nagtapos ng mga kurso na nangangailangan ng mga board and board exam. Pero it happened na hindi po nagkakaroon ng pagkakataon. At mapalad po, Mr. Chair, ang ating mga kabataan na nakakapag-board o nakaka-bar exam, Mr. Chair. Kaya siguro, para lalong ma-inspire ang ating mga kabataan ng Lungsod ng Lipa, ang ating mga estudyante ng Lungsod ng Lipa, siguro akin ho'y pinapanukala at ipinararating sa sangguniang ito na tayo ay magbigay ng financial insentibo para po sa mga kabataan na makakapasa sa board and bar exam, Mr. Chair. Kaya ho, Mr. Chair, sa tama hong komitiba, please repair it, this matter, upang sa ganun ho, magkaroon ho ng katuparan na ang ating mga kabataan lalo na ho magsumikap upang abutin ang kanilang mga pangarap. At alam ho natin lahat, mas mabuti po ang nakakapasa sa bar and board exam kaysa isang estudyante na hindi po nag-take ng board or bar exam. Kaya Mr. Chair, please refer to the proper committee to study that matter at sa ganun ho ay magkaroon ho ng katuparan, Mr. Chair. Napakaganda. Refer to the Committee on Appropriations. Councilor Spy? Good morning, Mr. Chair, and to the August body. Mr. Chair, last week po, tayo po ay kumonsulta sa DepEd para magtanong kung ilan po ang ating atleta na persons with disability po. Kung saan tayo po ay na-inspire sa lahat po ng mga ina-acknowledge natin or binibigyan parangal po natin na mga PWD po natin na atleta. At meron nga pong iba ay nananalo pa internationally kung saan hindi lamang po lungsod ng Lipa ang kumikilala, kundi ang buong Pilipinas po ang kumikilala. Nalalapit na po ang RAAM sa atin po dito po sa gaganapin sa Batangas City kung saan sila po ang host. At meron po tayo ilang mga PWDs na atleta na kalahok po doon. Nais ko lamang pong maparefer din sana, Mr. Chair, sa Committee ng Appropriations at committee ko po bilang chairperson ng Persons with Disability para po matulungan din po natin ang ilan po nating mga atleta na mga persons with disability na mabigyan po sila ng tamang training or equipments. Alam po natin na merong programa ang atin pong mayor patungkol po sa mga atleta po natin. Pero napapanahon din po siguro na bukod po doon sa ating mga magagaling at mahuhusay na atleta, ay maisama po natin na mabigyan din ng pansin at recognition ang mga persons with disability na atleta po natin. Dahil yung iba po nilang mga equipments na ginagamit po para sila'y mahasa sa iba't ibang larangan ng sports ay may kamahalan. At yung tamang facilities din po na dapat gamitin ay baka po makakapagbigay tayo or makakapagpahiram ang ilan po sa ating mga eskwelahan or sa ating government facilities ng kanilang pwedeng maging training ground para po sa mga iba't iba pong sports ng kanila pong kinabibilangan. So, Mr. Chair, sana po ay maparefer po ito at kung sakali man na hindi po mahabol ngayon pong darating na RAAM, ay sa mga susunod po na mga sports activities nila or competition, ay nandun na po ang atin pong suporta sa atin pong mga atletang persons with disability. Maraming salamat po, Mr. Chair, at magandang umaga po. Ano lang, Councilor Spy, ano lang siguro, baka pwede mo rin ma-share, ano-anong sports kalimitan ang meron tayong mga PWD? Mr. Chair, meron po tayo yung 3-on-3 sa wheelchair na basketball po. Meron din po tayo yung sa boksya. Yun pong boksya ay yun po yata yung may yung binabato na mabigat na metal na bola. Parang shot put, ganon. Teka lang po. Meron po kasi tayong 54
na PWD athletes po na nagre-represent po sa atin. Hanapin ko lamang, Mr. Chair, yung ibang mga sports na meron po tayo. Pero yun po yung iba na mga familiar po ko na sports na meron po tayo dito po sa lungsod ng Lipa na nire-represent po ng ating mga PWD. Meron din po tayong athletics para po sa intellectual disability. Hindi ko po sure, Mr. Chair, kung anong athletics po yon, pero yun po yung nakalagay nila. Yun nga po yung boksya or bokse. Hindi ko po alam paano siya i-pronounce. So yun po, Mr. Chair. Yung tatlo pong And para sports. sa clarification din ng body, ito ay under DepEd, mga bata ito. Yes, Mr. Chair. Meron po tayong mga players from Inosloban Elementary School, Senator Claro Memorial Integrated School, Tangway, Teodoro M. Calao Memorial School, Rafael Rojo Memorial School. So ito po yung mga elementary students po natin, Mr. Chair. At yung iba po ay napasama na po sa Division Meet and RAAM, Mr. Chair. So ito po yung mga 54 PWD athletes po natin na nagko-compete po para po sa lungsod ng Lipa. Thank you for the information. Sige, Councilor Point of Merlo. information, may tatanong lang ho ako sa galang-galang na Spy Toledo. Tayo ho dito sa Lipa ay nagdaraos ng PWD Week, PWD Day or Month. Yes, Mr. Chair. Ano Tuwing July po natin dinadaos po yung ating Persons with Disability Awareness. Yun po yung international ano po eh. Hindi, ibig sabihin, dito po sa atin sa Lipa, Yes po. ano pong mga programa? Baka pwede na tayo magkaroon dito sa araw na yon, sa linggo ngayon, magkaroon tayo ng mga programa na kung saan magkaroon ng mga sports competition. Yes, Oho. Mr. Chair. Tuwing July po, tayo po yung naggagawad ng EBA Olympics para po sa mga persons with disability po natin. Kung saan iba't ibang sports po ang pinoprovide ng atin pong CSWDO and PDAO para po sa iba't iba pong disability na meron po tayo. Meron po doon ginaganap na mga chess, meron pong iba mga parlor games, Yes. meron din pong iba ay anong tawag dito? Yung mga pang-family games naman, no? Kaya po ganun yung atin pong mga sports na napo-provide po because hindi rin po tayo equipped when it comes to facilities po natin na kunyari, yun nga pong nabanggit ko, yung mga athletics, boksya, or yung ating 3-on-3, ano po, Mr. Chair, kasi nag-iingat din po tayo kung ano man po yung magiging sports na pwede po nating idaos sa ating po mga PWD. So, ang atin ng sinusunod pala dyan, yung International Awareness Month or Week yan. Yes po, Yeah, Mr. Chair, na ginaganap po every July. Locally, wala po tayong ganang atin, kundi ang ginawala natin, yung mga Yes po, international Mr. Chair. po. Ina-adapt po natin Yeah. or sumasabay po tayo doon sa pagdiriwang po internationally. Ilan taon na po itong ginagawa ng pamahalaan ng Lungsod ng Lipa? Mr. Chair, since nung first term po ni Mayor Eric ay nagkaroon po tayo ng EBA Olympics, hindi ko lamang po sigurado, Mr. Chair, kung meron din po noong mga previous years nung iba po ang administration. Si Gonzal Ariso kaya nakaka-attend dyan, parang hindi aware ho. Katulad ko, hindi po ako nakaka-attend, the reason why I'm asking. Mr. Chair, tayo po dito po sa Sangguniang Panglungsod ay nabibigyan po ng imbitasyon. Ang ating pong participation ay yun pong inyong mga food or drinks and yun pong mga souvenirs nyo po. Ayun na yun, So, yun na yun. yun po yung participation na hiningi po ng ating CSWDO. Ako po personally, nakitry po ako na makipaglaro ng chess doon po, chess and dama doon po sa ating mga Wala kang PWD. Talo po ako. Magagaling po sila, Mr. Chair. No? So,
This July po, pag nag-organize po ulit ang ating CSWDO at ang CMO for the EBA Olympics, ay sisiguraduhin po natin na makakapaglaro po ang atin pong mga sangguniang paglungsod. Yan. Thank you, Mr. Chair. Kaya ko lang tinanong, dahil kami hindi ho namin alam na yung palang participation namin. Ay, dahil kung alam ho ni Kusel Makala, ay palagay ko sasabihin niya, during the time, ay siya laging naroroon. At saka gusto ko lang dagdag. I just want to, gusto ko lang iklaro sa chairman, siyang chairman, kung nakakarating din sa inyo sa pag-suporta sa iyong PWD, siguro nakakarating din siya na there are many times na hiniram na yung aking van na dinadala doon sa Rizal para yung ating mga kawawang mga kapatid na nag-a-avail ng paa ay malagyan ng paa doon sa Rizal. At through Harold Lipa naman, tinatanong ako pa. Yun lang, sinusuportahan ko naman lahat ng programa ng ating mahal na Konsyales pagdating doon sa kanyang sektor dito sa PWD. Mr. Chair, nais ko lang din pong balikan ang additional information po ni Consel Aris. Tayo po ay kasali doon sa group message na ginawa po ng atin pong mga PWD officers, kung saan last 2 weeks po ata nung nakita ko na yung kanya nga pong personal na sasakyan na van ang pinahihiram po para masakyan at maging service po ng ating mga PWD na nangangailangan po ng artificial leg. Kung saan ay madaling araw pa po, sinusundo na po ng opisina ni Consel Aris yung atin pong mga kababayan na beneficiary po noon. At lubos po ang ating pasasalamat in behalf po ng persons with disability sector, ay lubos po ang ating pasasalamat kay Konsehal Aris Makala at sa kanya pong opisina sa walang sawang pagtugon at pagtulong sa ating po mga kapwa Lipenyo. At ganun din po, hindi lang po yun basta sundo at hatid. Yun po yung may pakain din po ang Konsehal Aris po natin. Free toll gate, free gas. Kaya maraming salamat po sa inyo pong tulong. At sa may ating mga pong, naka-schedule PWD pa, sectors. konsihala, kausap ko na si Harold, may mga another schedule pa na dadating. Yun lang. Salamat po and may God bless you po. Mr. Chair, isa lang ang tanong ko, Arlahe ko. May nabanggit po si Gonzales pa with regard to the Artificial yung leg. artificial Leg. Anong klase ng artificial leg ay binibigay natin dito? Tayo ko nagbibigay city government or Hindi po, National? Mr. Chair. Yun po ay nakikipag-coordinate po ang ating PIDAO sa iba't ibang government agencies or mga non-government organizations Apo. na sila pong nagbibigay ng mga artificial legs. Ano pong artificial leg ay binibigay? Is it fiber or yung metal, yung bionic, kung tawagin, bionic leg? Ano ay binibigay? Mr. Chair, actually, I don't have any idea kung ano po Oh. yung nakukuha ng Yes. atin po mga beneficiaries, kung bionic or yung metal po natin. Alam mo nyo, kaya ako naitanong, Mr. Chair, baka po pwede na kung magbibigay din lamang takala ko sa gobyerno, kung magbibigay din lang, instead yung fiber, ay mas maganda ho bionic dahil nakakatakbo at naiikot. Alam ko kung saan tayo pwede na umorder ng mga bionic leg, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, Para magbibigay na rin lang tayo, let us make them happy at satisfied. Unlike alam nyo, yung fiber, medyo mabigat yun. At ang hirap hindi ko maikilos dahil yung mabigat at yun ay matigas. Yun yung bionic, kahit kayo magtatatakbo, kahit 2 paa. At ako ilan karanasan ko dyan, at ilan yung nasamahan ko, doon sa mismo nagmamanufactured po ng bionic leg, Mr. Chair. Yan ba ay locally manufactured? Ang iba ay locally, ang iba naman ay imported. Depende sa gusto ng kliyente, Mr. Chair. Pero sa akin yung tingin, pagka tayo city government, medyo mura-mura, Mr. Chair. Pero I would like to inform Gonzales pa, if ever na sakali na may magdo-donate, baka pwedeng i-consider natin na kung maaari, yun para maging masaya natin. May once in a lifetime lang naman yun, Mr. Chair. thank you po. And we will make sure na yung
kakilala niyo po, yung opisina niyo po ay we will top, and your supplier, we will top the, number. Thank you, Ano po, Mr. thank you po. Bionic Man. Refer to the Committee on PWD and Appropriations. Lead committee will be the Committee on APRO. Mr. Chair, isa na lang ho, nakalimutan ko lang baka ho, hindi ko maalaala, at ito ay malaki ho ang kinalaman natin. Kinalaman ho ng buong lipa dito, Mr. Chair. Alam mo niyo, Mr. Chair, naulit ko ho kanina, na ang lungsod na lipa ay patuloy ho sa kanyang paglaki, patuloy ho sa kanyang paglago, at dahil ho sa paglaki ho ng lungsod na lipa at pagdami ho ng populasyon, ay palagay ko ho, medyo magkakaroon tayo ng problema sa pagbibigay ho natin ng mga health services, Mr. Chair. Dahil ho, sa ngayon, ang nakikita ko at napapansin ay medyo doon ho tayo nagre-rely sa districting, na kung saan ang isang distrito ay composition of 18 barangay, 16 na barangay, 17 barangay, at doon nilalagay ang isang health center. Paano ho makikita ng isang health center ang ganong kadaming populasyon, Mr. Chair? Kaya, Mr. Chair, para po matugunan natin madali ang atin hong problema sa mga sakpang kalusugan, maibigay ho ng maagap ang serbisyo ng kalusugan, Mr. Chair, minumungkahi ko na tayo ho ay hindi ho by district, or magplano ho tayo na magkaroon ng zoning ang lungsod na lipa. Ison po natin. At ang akin ho, base ho sa aking pag-aaral, base sa akin hong ginawang sampol, ang lungsod na lipa po ay mabubuo sa 10 zone, Mr. Chair. Na dahil ho dyan, ang akin hong pinagbabasihan, yung pong number of population at yung laki ng barangay. Kaya, Mr. Chair, please refer to the proper committee. Na sa ganun, Mr. Chair, ito ho ay para ho sa agarang matugunan natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa pagdating ho sa kalusugan. Kasi, Mr. Chair, isipin natin, East District, nasa saan ang health center ng East District? Biro nyo, naririto po sa Sabang. Ay, ilan ng barangay ang East District? Hanggang dulo ho, kayong Anange, may Antipolo pa po, pupunta doon. Tapos, pagdating doon, madaming madaming pasyente or nangangailangan dahil malaki ho ang barangay. Malaki ho ang distrito. Ganun din ho ang ibang distrito. Kaya kung halimbawa ang East District, mahahati natin sa 2-3, ay ibig sabihin ho, madali ang serbisyo. At kung tayo magpapatayo ng mga health center, ang ating mga kababayan hindi ho mahihirapan na sa pagpunta dahil medyo malapit sa kanilang mga barangay, Mr. Chair. So, mapag-aralan nyo ng committee, ba't nasa ganun ay magkaroon ng katuparan, Mr. Chair, ang atin hinahangad na ito para sa ating mga kababayan upang sa ganun madali ho ang serbisyo pangkalusugan na atin ipinoprograma, Mr. Chair. Napakagandang mungkahi ni Councilor Silva. At alam ko ang isa sa magiging susi dyan ay pondo. Kaya i-refer ko ito sa Committee on Appropriations para mapag-aralan kung paano mapupondohan yung mga health centers. Okay. Thank you. Councilor Angeles? Any other privilege? Ayan, si Councilor Spy. Mr. Chair, nais ko lamang pong ibahagi yung pong aking natanggap na balita na meron po tayong kababayan mula po sa Antipolo del Sur at nag-aaral po sa Royal British College na nananalo po laban kay Efren Bata Reyes sa billiards 8 balls. Na siya po ay si Stephen Yuri L. Tubo. So, siya po ay palarong pambansa qualifier na rin po. Bakit ko po ibinabahagi? Sapagkat isa rin po sa karangalan po natin na meron po tayong mga batang atleta na nakakalaro po ang ating po mga legends. At nais po natin siyang batiin ng kanya pong pagkapanalo na si Stephen Yuri L. Tubo ng billiards 8 balls, qualifier ng palarong pambansa, at mula po sa Antipolo del Sur, at
nag-aaral sa Royal British College. So, congratulations po sa atin pong kababayan na si Stephen. Okay, thank you very much, Councilor Spice. Salamat sa information. Kung wala na Councilor pong, Galing. thank you, Mr. Chair. Kung wala na pong privilege speech, I am respectfully moving for the approval of the minutes of the sessions on February 6, 2026, 16. 2026, and February 23, 2026. To dispense with the reading of the same and approval of those minutes of the There's a session. motion to dispense and approve the reading of the minutes dated February 16 and 23, 2026. Any second? Seconded by Councilor Lina, Macala, Lopez. And hearing no objections, the motion is hereby approved. Thank you, Mr. Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading, Councilor Silva. Thank you, Mr. Chair. As a chairman of Committee on Appropriation, I move that committee report number 2026-006, lahat na, no? Dahil budget na naman. From A to I, be approved for second reading, Mr. Chair. There's a motion to approve Committee Report on Finance 2026-006 from letters A to I for second reading, seconded by Councilor Macala, Lopez, Lina, Manalo, Toledo, Ronquillo. Any discussion? Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved on second reading. Mr. Chair, with regard to the Committee on Environment, Mr. Chair, with regard to the request of the Mayor for the passage of a resolution authorizing him to execute an affidavit of joint undertaking with Sonic Clean Laundry Corporation and Cleanway Environment Management Solution, Mr. Chair, I move that this committee report be adopted, Mr. Chair. There's a motion to adopt Committee Report on Environment 2026-001, seconded by Councilor Macala, Lopez, Manalo, Toledo, and Lina. Any discussion? For the information of the body, Yes, Mr. please Chair, proceed. we'd like to, ito ho ay Mr. Chair, ay may kinalaman po sa mga medical waste nito pong ospital na Lipa. Na kung saan ho ang Sonic Clean, sila ho ang nagahol nito, at ito ho ay binabayaran ng City Government of Lipa. So lahat ito ay para sa medical waste ng ating mga ng ospital ng Lipa, ng government-owned. Opo. Iba pa po yung contractor daw o iba pa po yung kukontrata doon po sa atin sa Granha. Granha, Mr. So OSLIP lang ito. Yeah, slip lang. Okay, maraming salamat. So, System 1. So, it was duly seconded. Discussion. Nag-explain si Councilor Silva. Any objection? Hearing none, the motion is approved on its second reading. Oral report, Mr. Chair. Ito ay may kinalaman, Mr. Chair, sa isang privilege speech po ni Consial Attorney Gali Angeles with regard to the complaint of Mrs. Ibon Aguba na yun ho may kinalaman po sa poste na kung saan ho ay natatamaan ho yung kanyang property, Mr. Chair. Ito ho ay located at the Quezon Residences na ito ang developer po nito ay ang Shelter System Development Corporation, Mr. Chair. Napag-usap ko po at nagkaroon ho tayo ng committee hearing at nalaman ho natin na itong problemang ito pala ho ay matagal na. Kaya Mr. Chair, as a chairman of this committee, I am endorsing to the body na ito ho ay mapagdalakayan at kung kinakailangan ho at ang akin hong request, akin hong resolution dito, ay ang akin hong tawag doon, recommendation ay isa hong resolution na i-endorse natin ang complaint ni Ma'am Ibon sa DSUD. Upang sa ganun, Mr. Chair, sila na ho, ang DSUD na ho, ang umaksyon doon po sa problema ngayon dahil ito ho naman ay hindi ka nalaman po sa subdivision at
relasyon ho ng isang homeowners at ng developer. Kaya siguro, it's proper na ang DSUD po ang magresolba sa problema ito. Kaya Mr. Chair, in the right time, I will file a resolution endorsing the complaint of Ma'am Ibon Aguba to the DSUD against the developer of Quezon's Residences, Mr. Chair. In the right time, Mr. Chair. Any discussion? Councilor Angeles? Well, I support the proposal of Councilor Merlo. Sa matter of fact, nagpunta rin po sa akin ng mag-asawa na yan kamakailan at sabi ko nga ay usisain ko ano na nangyari sa committee report. Well, marami na po yung ganyan kasi medyo mabigat po ang problema nila dyan kasi yung poste hindi naman po basta maililipat. Ang problema naman, hindi naman nila magamit yung kanilang bahay na binili sapagkat lumiit yung entrance ng kanilang grahe. So, this is a major adjustment on the part of the developer considering that they have to transfer the actual post, electric post. Ang dami na nakakabit. Ang dami ho nakakabit na. So, pero sa tingin ko, sa nakita ko dyan, talagang dapat tanggalin nung developer yon. Kasi lugi naman yung isa. Bumili ng corner lot, hindi naman nila mapakinabangan ng ayos. So, tama lang po na tapos paimbestigahan na rin sa ating business permit section kung talagang sila ay nagdi-declare din ng tamang mga benta nila dyan. Kasi yung mga ganito mga developer na medyo nakakaabala sa ating mga kasamahan ko sa Lipa, para po maging lesson na rin sa ibang mga developers na papasok at nagninegosyo rito sa Lipa, na wag naman nilang samantalahin yung kahinaan ng mga homeowners natin dahil wala silang magawa, dahil sila ay minsan nag-iisa, ay kailangan po ay mabigyan natin ng suporta ito through the resolution na pinungkahi po ni Councilor Merlo na ito ay matingnan sa DSUD. So, I fully support the proposal of Mr. Silva. I had an opportunity to visit the place, Mr. Chair. Kita ko, sabi ho ng asawa ho ni Mrs. Aguba, kausap daw nila ang kontraktor. Pwede hong ilipat. Kaya lamang ho, sa akin tingin, ito hong developer, palagay ko gagastos ho na napakalaki. Dahil ho, sapin-sapin na ho yung mga kuryente ay left and right. Dito sa kanan, dito sa kaliwa, ay ngayon ho talagang medyo i-issued lang ho ng konti. Pero madali ho mag-issued siguro ng poste, pero yun nung nasa itaas, yun ho ang mahirap. Kaya siguro, may tanong ko lang kung Sir Merlo, hindi nag-attend kayo yung developer? Opo, umattend sila. Hindi sila man lang nag-offer ng, sabihin ko, ng ate, so bayaran na lang namin konting refund sa binili nyo para sa sakripisyo Wala po. yun. At sa akin naman tingin, medyo tinusukan ko rin si yung asawa ni Ma'am Ibon, ay palagay ko hindi ho ganon. Dahil apektado rin yung kanilang terrace. Kasi ang kuryente, malapit ito sa bahay dahil nga doon po. yung brace papunta sa kanila Ay mas madami pa hong kuryente kaysa dito sa atin sa highway. Pero kawawa naman Yun na lang, yung homeowners. To resolve the issue, di yun lang ho. Ang decision na lang po ang siguradong re-resolve I-endorse dyan. na lang natin para ako sa Apo. kanila. So, in the right time, ay file a resolution, Mr. Chair. Pero yung kanina, nabanggit ni Councilor Gali na ipapachecking sa permits. Yes, siguro dapat mai-refer to sa committee. Usually, for the guidance din of everyone, I'd like to inform everyone that whenever I ask the developers to attend my committee hearing, almost always I invite the business permit department so that they can also check at that point in time whether or not the developers are paying the right taxes, local taxes that we have, and if they are declaring the actual and real sales, because yung ating pong business permit ay base po yan sa kanilang actual sales. So we want to know if they are faithfully declaring their actual sales on the said real estate Siguro, business. ang dapat malaman nila natin sa Permits Division at saka sa Treasurer's Office. Dahil ito mga developer, hindi ito magsasabi ng tunay. Precisely. Oo, Kaya ko po po. laging tinatanong yan. Yes. Most of the time, di naman talaga sila nagsasabi ng totoo.
pagkatapos ganyan pa ang ginagawa na nila sa ating mga homeowners. Ang masakit pa nito, hindi na sila nagbabayad ng tama ng taxes, nakakapurhisyo pa sila. Yeah. Baka naman po pwede na, makahiling tayo sa kanila na ayusin nyo naman ito. Hindi na nga kayo nagbabayad ng tax, baka naman pwede mapagbigyan. Something like that. Baka pwedeng ganon na maibargain natin na kung ano man, di po pwedeng yun ang maging role nila na kahit gumastos sila, at Siguro- least man lang mapagbigyan yung request Siguro, natin. Mr. Chair, okay. Pwede siguro, Mr. Chair, maipatawag din natin kung sino yung kanilang mga accountant. O basta ganun, Mr. Chair, makita rin natin. Oo. Hindi na ho balimandaya sila, basta yung malapit-lapit lamang po sa katotohanan, Mr. Chair. Huwag naman yung napakalayo sa katotohanan. Oo. Siguro ganun. Kaya, at least paano lang, bigayan Opo, lang yan, sana. In that way, marami po ako nare-resolve na ganyan through that na kayo naman may ganyan, kayo naman pinagbibigyan namin dito sa Lipa. Baka naman kami dito sa Sitol mapagbigyan nyo para matulungan po itong ating mga ganito. Kasi pag ito dinala sa DSUD, alam naman po natin Madami. na napakatagal. Usually, katulad yan, nag-iisa lang, ililipat na isang poste. Ang akin pong takot dito, baka sa katagalan, mawalan na rin ng gana yung ating mga complainant at magsawalat-wala rin. Kaya pinipilit po natin na sa level pa lang ng committee hearing, kung sa magano natin ng konti, baka, sabihin ko, baka pwedeng ipatawag ulit kaya at i-invite natin ng para may konting sipa na pagbigyan tayo. Kasi bago matapos sa issue dyan, kung lalabanan nila, baka 5 taon di pa tapos, i-issue lang ang poste. Pag nanalo pa sa issue, titignan pa kung may pera, i-schedule pa. Baka 10 taon na ay hindi pa na-i-issue dyan sa dami ho ng problema. Pero, kung yan ho ay medyo mapapalo nyo sa ilalim na ay gawin mo rin. Kung hindi, alam mo na. Ha? So, baka naman po pwede natin gawing pang-bargain din. May idea ako, Mr. Chair. Total para ang mga developer. Attorney Gali, tingnan natin to. Idea lang. Para ang mga developer, hindi ho makatakbo. Para ang mga developer, yung kanilang pananagutan ay hindi ho nila talikuran. Mr. Chair, ba't hindi ang gawin natin? Lahat na magdi-develop ngayon na subdivision, dapat may Clearance. ang tawag doon, Clearance. hindi, yung ang tawag doon, pondo or Bond. may ban sila sa lungsod na Lipa, Mr. Chair. Upang sa ganon, pag may mga ganitong reklamo, magdidesisyon lang at pwede na tayo magawa ng resolution na yung kanilang band na yon mababawasan para doon sa problema ngayon. Siguro, Mr. Chair, para sa ganon, dahil Mr. Chair, isang idea, ang mga developer na ito, Mr. Chair, pag naibenta na yung kanilang property, sasabihin ng mga yan, dahil as a requirement ng DSUD, magtatayo ng homeowners. Ito mga homeowners kuminsan, kahit malaki na ang problema ng isang subdivision, tatanggapin nila. So, ang mananagot na, ang HOA. Ang problema ng HOA, wala naman silang pansagot. Saan tatakbo? Sa city government. So, tayo naman, mga politiko at talagang dapat tulungan ng ating mga kababayan, tayo naman ang aaksyon. Ngayon, kung ang mga yan ay may bandito, hindi sila makakatakas unless otherwise, ubos na yung kanilang bandito. Kaya siguro, mapag-aralan din natin to nang sa ganon, wala nang tagalipa na nakuha or nag-aabil ng mga ganyan housing opportunity na maluluko ng mga developer, Mr. Chair. Developer na. Pwede rin po, Mr. Chair, na gawin natin na isuspend ang kanilang mayor's permit. Pangalawa, ay kung hindi nila maayos yan, ay hindi na muna sila payagang magpareklas o magnegosyo muna para kung sa kwan ay mapilitan sila na ayusin yung kanilang iniiwang problema. Kasi pagka ganito na ganito, tama naman si Consel Merlo na minsan naaabuso nila at basta iniiwan na lang sa HOA, tayo naman sa gobyerno ang laging pinupuntan at pinuputakte na hindi mo naman po pwedeng hindi tutulungan din. Baka po sa pamamagitan ng ating regulatory powers also at pagbibigay ng disiplina sa kanila, tingnan natin kung pwedeng isuspend ang kanilang mayor's permit habang hindi nila inaayos ang ganitong maliwanag na problema na sa kanila naman talaga
dapat inaasikaso nila. So, pag-aralan po natin ganun, pwede natin i-propose, suspend natin ang kanilang mayor's permit. They're May ban not pa. allowed to sell Oo. any more lots and Ban to pa. prevent them from further developing until and unless they have cleared all their complaints, yung mga reasonable complaints that we will endorse. Para naman, meron namang ngipin ng konti ang ating mga homeowners o kaya yung mga bumili sa kanila. So, sana po mapag-aralan din natin ng ganun para at least ma-push natin sila. Kasi gusto nila yan, dadalhin sa DSUD. Hintayin lang nila magsawa yung complainant. Kung yan naman iisa-isa, ay kayang-kayang magsawa yan dahil ang abala niyan. Gastos, ay sila naman malalaking kumpanya. Baka sa pamamagitan ng pag-regulate, pag-suspende ng kanilang mga privilege to do business in Lipa, baka sa And ganung additional paraan, ban, no? mas madali natin matutulungan natin mga kababayan laban dito sa mga developers na umaabuso naman ng kanilang mga pribileyo dito sa lungsod ng Lipa. Okay, Thank you, Mr. i-refer Chair. ko So, to please sa refer to the- komitiba ng Yes. real estate para mapag-aralan. Yes. Pwede rin, And apo. yung recommendation ko rin na magkaroon ng ban para And sila. band, kasi mapapag-aralan po. Yeah, ano po yung, ito? Hindi, yung committee on yung bond, yung ko ni-refer sa committee on real estate. Yeah. Ngayon, nag-report ka eh. So, for resolution mamaya, okay na yun. Hindi, teka Sa muna. third reading. Kung ating ahalin pa doon, wag muna natin sa DSUD, Alin? yung resolution. Ayan. Hindi, nangyari na eh. Ay di, pagka tayo gumawa ng ordinansa or parang Sige, ito na lang kasi siguro. okay na rin, tuloy na rin Oo, natin. tuloy natin, tapos Without gagawa prejudice tayo. dun sa investigation that I will conduct. And then, I will refer it again to the committee on real estate. Yung, Pwede. besides the bond, yung about sa possible bond sa developers, yung mismong client, yung i-refer ko na rin sa committee on real estate. Sige po. Because, Mr. Chair, yung ideals natin is a product of this. Maganda yung discussion. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. Any other oral committee report? Kung wala na, we proceed to business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the city mayor requesting for a resolution authorizing to enter into a deed of usufruct with the Department of Education covering the property where Jose K. Obando Elementary School is presently situated. To the Committee on Education. Number 2, letter of the city mayor requesting for a resolution authorizing to enter into a MOA with Batangas Medical Center relative to the establishment of a satellite blood service facility at the Lipa Hospital System 1. To the Committee on Health. Number 3, letter of the city mayor requesting for a resolution authorizing to enter into a memorandum of understanding with Mary Mediatrix Medical Center for the purpose of allowing the latter's residents in training to accompany its internal medicine consultants during outpatient clinic at the Lipa City Hospital Systems. To the Committee on Health. Number 4, letter of the city mayor requesting for a resolution to enter into a MOA and specific implementation agreement with DSWD for the implementation of DSWD's Sustainable Livelihood Program. To the Committee on Social Services. Number 5 to number 7, annual budget for the year 2026 of the Sangguniang Kabataan of Barangay San Francisco, Barangay Uno, and Bulbok. To the Committee on Appropriations. Number 8 to number 25, reclassification request of the following. Ms. Margaret Alvaran, property located at Barangay San Benito. Special use permit request of Ms. Margaret Alvaran for the proposed Airbnb, Barangay San Benito. Reclassification request of Jason Mendoza, Lodlod, Ms. Maria Elizabeth Nario, Dagatan, Mrs. Lourdes Mojares Gutierrez, Ludlod. Special use permit request of Mrs. Lourdes Mojares Gutierrez for the proposed poultry, Barangay Lodlod. Reclassification request, Mr. Junel Latorre, Pangaw, Ms. Sheila Marie Cuevas, Tambo, Ms. Catlea Flavier, Tangway, Ms. Karen Flavier, Pinagkawitan, Melanie Serab, Tibig, Mr. William Garing, Tibig,
Miss Annabel Lee Nipay Mashor, Marawoy, Mr. John Michael Amandi, Pinagkawitan, Jason Baila, Antipolo del Norte, Sherwin Silvestre Balmes, Tambo, Mr. Bernardo de Silva, Latag, Sherwin Flores, Santo Niño. Yan. Mr. Chair. To the Committee on Land Use. Number 26, accreditation request of Visions of Hope Foundations Incorporated. To the Committee on Accreditation. Number 27, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 20, Year 2026, approving Ordinance Number 2025-08 of the City of Lipa. Okay, noted. Number 28, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution 23, Year 2026, approving Ordinance Number 2025-04 of the City of Lipa. Noted. Number 29, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 206, Year 2026, approving Tax Ordinance Number 4, Series of 2025. Okay, duly noted. And number 30, Sangguniang Panlalawigan of Batangas Resolution Number 94, Year 2026, approving Resolution Number 458 of the City of Lipa. Okay, duly noted. So, Secretary, yung items number 27 to 30, approved na yan ng Sangguniang Panlalawigan. So, nagpasa tayo dyan ng 10 copies each ng papel. Last year pa yan. Then, nabanggit ko lang kasi nga, nire-require tayo ng Sangguniang Panlalawigan. Bawat ordinansa ang inaaprubahan natin, 10 kopya ang bawat isa with all the attachments. Ako ay sumulat para mag-request na bawasan. Yes, sige, Councilor Question Mike. lang, Mr. Chair. Ano pong dahilan bakit 11 kopya ang hinihingi po sa atin? Ito po ba ay gagamitin saan? Hindi, Sa para committee- lang meron na daw silang kopya kapag nagko-committee nagko-committee hearing. Mr. Chair, tayo po naman ay may sari-sariling pondo. Ang ating LGU, ang ating Lungsod ng Lipa, gayon din ang ating probinsya. Siguro po tingin ko, Mr. Chair, ito po ay tungkulin ng anumang opisina na mag-provide ng kaukulang dokumento o babasahin kung magkakandak ng mga committee hearing. So, I think, Mr. Chair, bakit? Kaya nga, pinaalam ko sa mga miyembro ng ating sanggunian ng Lipa na ang aking stand na sumulat tayo sa Sangguniang Panlalawigan na bawat ordinansa, kunyari may inaprubahan tayo 29 square meters. 10 kopya nung bawat isang ordinansa With the ang kailangan natin ipasa para aprubahan nila. Sila ang Yun na nga. Kaya ini-inform ko yung body kasi nakita ko na approve na nga yung iba. So tinanong ko kung ganun din ba kadami yung ipinasa natin bago maaprubahan yung mga ganyang ordinansa. So for the information of the August body, yun ang aking ipinarating sa kanila na tayo ay tutol sa ganung kadaming papel. 10 copies, hindi 10 pages. So kung may 10 pages, times 10 copies para sa isa. So 100 para sa isang ordinansa. Sa akin na naman tingin, siguro, ay yung isa na lamang na, inaprubahan natin isang ordinansa, isang kopya, yun na lang ipadala natin sa Provincial Council. Yun ang ginagawa natin. Oo, dahil ang mahalaga lang naman doon ay naipadala natin yung ordinansa na ating ipinasa. Ilaan naman doon bilang pagsunod sa sinasabi ng local government code. Dahil tayo ay under pa rin ng provincial government. subject for Yun review. lang. Subject For review lang naman review eh. lang. Review Wala ng na review. probinsya. Yun nga ho, pagdating sa reclassification, pwedeng hindi na eh. Dahil we understood na it is bound on our authority to reclassify. Only the Sanggunian has the right to reclassify. So, yun naman alam natin, ano pang re-reviewin nila? Ang nire-review nila, para rin pag-review natin sa mga barangay ordinances, ay kung ito baga ay bound ng authority ng kanilang
yung jurisdiction nila as a council, as a member of the council, Mr. Chair. Siguro, hindi na natin kinakailangan damihan pa yan. At kumari nga, yung reclassification, huwag na natin ipadala. Alam niyo, Mr. Chair, hindi. Dahil alam din naman nila na ito ay ating katungkulan Wala naman magre-reclassify sa Ciudad del Lipa, only di Sanggunian Diga? At yun alam nila kahit sinong abogado doon, alam nila na tayo lang ang may karapatan sa lungsod ng Lipa na mag-reclassify. So ano ang re-reviewin pa nila? I don't think. Ang nire-review lang nila, yung may mga pwedeng maaring hindi bound sa ating authority. Oo. Pero yung alam na nila na ito ay ating authority, there's no need to review it. Mr. Chair. We respect naman kung ano yung hiling nila, pero wag lang naman sana na ganun kadaming papel ang mauubos natin para magpasa lang. Sige, so wala na, tapos ang business for the day. We proceed with the resolutions and ordinances for third and final reading. Councilor Merlo. Mr. Chair, with regard to the committee report of finance from 2026-06, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the annual budget for the year 2026 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Cumbao in an amount of 820,275 pesos and 70 centavos. The annual budget of the Barangay Tangway in amount of 846,004 pesos. The annual budget of the Sangguniang Kabataan of Barangay Malitlit in amount of 485,744 pesos and 30 centavos. Annual budget of Barangay Pangaw in the amount of 1,415,007 pesos and 60 centavos. The annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Halang in the amount of 497,838 and 40 centavos. The Sangguniang Kabataan budget of Barangay Malagunlong in the amount of 532,521 pesos and 10 centavos. The annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Plaridel in amount of 1,694,505 pesos and 80 centavos. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Quezon in amount of 680,732 pesos and 90 centavos. Annual budget for the year 2026 Sangguniang Kabataan of Barangay Antipolo del Norte in amount of 1,345,580 pesos and 60 centavos for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Councilor Lina, Macala, Lopez, Manalo, Toledo, and Bautista. Without any objections, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. With regard to the committee report on Committee on Environment, Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the local chief executive, Honorable Eric B. Africa, to enter into an affidavit of joint undertaking with Sunny Clean Laundry Corporation and Cleanway Environment Management Solution Incorporated for the transport of medical waste of the Hospital System 1, Hospital Nalipa, for third and final reading. Seconded by Councilor Macala, Lina, Lopez, Toledo, Manalo, and Bautista. Without any objections, the motion is approved on third and final reading. Please proceed. And likewise, Mr. Chair, with regard to the complaint of Mrs. Ibon Aguba to the Department of Human Settlements and Urban Development, Mr. Chair, I move that this matter be considered as approved for third and final reading. This resolution endorsing the complaint of Mrs. Ibon Aguba to the Department of Human Settlements and Urban Development against the developer of Quezon Residences Shelter System Development Corporation for third and final reading, Mr. Chair. Seconded by Councilor Macala, Lopez, Lina. Without any objections, the motion is approved on third and final reading. Any other matters? Other matters?
Presiding Officer. Kung maaalala ho ninyo, nagkasunduan ho ng Sangguniang Panlungsod at saka ng DPWH ho, na magre-report ho dito sa second Monday ng buwan ang DPWH sa kanilang mga project na pinupuntahan, na ginagawa. At idadagdag ko, Mr. Presiding Officer, na isama na ho nila ang kontraktor ho ng Pamintahan Bridge at saka ho itong ginagawa ho dito sa may Guadalupe ho. Ako'y nagbisita ho noong Biyernes ho sa Pamintahan Bridge ho. Medyo mabilis-bilis ho. At pagdating ko ho dito sa may Guadalupe mula ho Redemptoris, ay lasa ko'y napakabagal ho. Ang sabi ho ng DPWH, mga last week daw ho na March ay magagawa ho yun. Ay sa tingin ko, Mr. Chairman, ay hindi ho aabot ng hanggang last week ng March. Dahil ang atin nung may naprobahan ho tayong resolution doon para one way hanggang April 15 ho. Kaya minumangkahi ko na mapadala nung na sulat ang DPWH na isama na ho yung contractor ho ng Pamintahan Bridge at saka ho niyang Guadalupe, yung kabaan ho ng Redemptoris. Nang malaman ho natin kung kailan ho matatapos ho na mapagsabi ho kung kailan matatapos ho yung contractor ho nila. Tama. Maraming salamat ho, Mr. Chairman. Maraming salamat din, Councilor Lidio. Inaatasan natin ang ating kalihim na magpadala ng sulat sa DPWH na inaanyayahan din natin ang mga mismong kontraktor o gumagawa para sa kanila mismo manggaling. At tama kayo na nagpasa tayo ng resolution para gawing one way dahil nangako sila natatapusin nila ng katapusan. Hindi, katapusan ng Marso, ang sabi. Oo. So, pero buwan na ng Marso. So, dapat nasa finishing Paano nga kung touches. hindi ho? Ayun, ano ang gagawin ng Sanggunian? Opo, wala naman tayo pwedeng isang diyan. Ay siguro, ay ang may usapin na diyan ay ang DP at ang kontraktor kung may certain penalty. Diyan, ang alam ko, pagka sala sa timetable, sala doon sa pinagkasunduan na kontrata, ay may penalty dyan. Ang inaalala natin, yung one way na abala sa tao. Ayun nga, wala, sa atin naman resolution, wala naman tayong sanction, nakalagay kung if ever na hindi sila tumupad. Oo. Sige, Councilor Angeles. From the legal mind. Siguro what we can suggest ay magrekomenda tayo sa DPWH na yung contractor na to, iban na nila. Kung sila, yun ba, kung sino contractor yung pinagbigyan nila, hindi natapos. Kasi wala naman talaga tayong control kasi national project yan. What we can only do is to issue a resolution requesting the DPWH na i-disqualify na o wag nang i-accredit tong contractor na to. Kasi kung nagdudulot lang ito ng mga kapurwisyon sa lungsod na Lipa. Siguro. Something like that. Para expression lang na we do not want this contractor anymore if it keeps on giving us problem. Something like that. Siguro dapat makita rin muna natin before we do it, yung kontrata between the contractor at ng DP. Ano ba nga nakalagay? If ever that they fail on the time, ito ang penalty o ito ang dapat. Siguro tingnan muna natin. Kung makapatunayan talaga na yung contractor has not been fulfilling its obligation under the contract, probably we can suggest that. Pero syempre, we should be careful also. Baka naman meron mga dahilan kaya hindi natatapos, weather, or mga dahilan, reasons beyond their control. So, syempre, pag-aaralan muna. But pag makita talaga na deliberate failure o kaya hindi talaga nila inayos yan, we can, if we so desire, issue a resolution asking the DPWH to take appropriate measures to prevent contractors like this from committing the same
mistakes. If-ever na may ganon, siguro pag-aralan din na baka pwede ng ordinansa na iban sa lungsod na Lipa sa lahat ng government, national and local. Itong kontraktor na ito ay hindi na pwedeng sumali sa May comment sa lang, bidding. no? Apo. Meron na tayong existing ordinance na meron tayong proper coordination with the DPWH and the national government pagdating sa mga projects nila locally. So siguro pwedeng i-incorporate doon na magkaroon ng sanction. ganyang section na pwedeng iban or ano. Kasi yung ordinance natin para makipag-coordinate na tayo sa kanila eh. Parang lahat ng kontraktor na kukunin ng DPWH, Maging dapat responsible. ay hindi sila kasama sa list ng mga blacklisted corporation sa lungsod ng Lipa. Yes. Makapagkaroon tayo ng blacklisting, Oo, no? Tama yun. Yan ang dapat pinapersona. Ay, yeah. Di ba? Oh. Eh di saka, if ever na sila gano'n. Kamusta raw, sabi ni Nilo? Ayos na, maaga tayo. Okay, any other matters? So, Mr. Chair, I have a letter addressed to the Sangguniang Palusod through Vice Mayor Michael Gerald T. Morada mula po sa City Administrator. Ito ang nakalagay, I'm respectfully forwarding to the August Body for the appropriate action therein request of Mr. Apollo Vicente Orense for the reclassification of 131 square meter property from residential to commercial use. Said property is covered by the city number and lot number owned by Antonio Vicente Orense, located at Barangay Tambo, Mr. Chair. Please refer to the committee. To the Committee on Land Use. So, Mr. Councilor Makala, ano ka? Wala na. I-adjourn natin. So, Mr. Chair, medyo, Atty. Gali, adjourn na. I move, Mr. Chair. wala na for po. the- Kung wala na, there's a motion to adjourn. Yes, Mr. Chair. Duly move to adjourn. seconded, session is now adjourned.